Sabi ko, doctor's advisable pa rin po ba vaccine kapag ganyan? Mukhang malala pong sakit yan kumpara sa mga agapan sa mga karamihan ng mga na-vaccine. Well, eto nang ganito tanong to sa usapan na papabakulam ko ba yung anak ko? Papakumpleto ko ba yung bakulam? Di ba nga, pinag-uusapan natin bakit maraming mayayaman ang kumpleto ang anak nila sa bakulam tapos nagkaroon sila ng anak na may special child, na may autism. Kasi nga, nangyayari yan pero ayaw i-discuss ng maraming doktor sa Pilipinas kasi nga dinideny nila, di ba? So, anong ginawa ko? Sabi ko, ang ginawa ko yung mga anak ko, yung mga sumunod dun sa una, kasi apat sila, yung number 2 sa hanggang number 4 na anak, hindi ko pinabakulam. Hindi ko pinabakulam. Okay naman. Ano sakit? Dok, bakit hindi ka ba tatakot? Baka magkasakit sila later on. Yan kasi yung pananakot, yung agenda ng mga doktor na tinatak sa utak ng maraming tao. Pag di kayo nagpabakulam, pag di kayo pinabakulam yung anak ninyo, magkakasakit siya ng ganito, ng ganyan, delikado to, delikado yan, mamamatay siya, delikado, nanganganib ang buhay niya, and all that shit. Katapusan naman ng mundo. Di ba? Kasi nga, maraming doktor sa Pilipinas, imbis na turuan ng mga tao, tinatakot para sumunod. Hindi sila totoong doktor, manggagancho sila. Maraming manggaganchong doktor sa Pilipinas. Mga sindikato. 'Di ba? Sinong financer ng sindikato niyan? Syempre yung mga pharma. Yung mga pharma nag-uudyok sa mga to. Sabi mo kailangan lang ng 3-in-1 sa mga anak nila. Sabi mo kailangan lang ng 6-in-1 para isang turok na lang. Hindi nila iniisip na yung 3-in-1 na yun, 6-in-1 na yun, sa developing brain ng bata, pwedeng sumira yun ng utak ng bata, which could end up to a vaccine injury. Na pwede kayo magkaroon ng anak na may special child. Gusto niyo mabudoy ang anak ninyo? Gusto niyo mabudoy? Sure, pakompleto ninyo. Diba? Obserbahan ninyo, karamihan ng mayayaman. Maraming mayayaman meron sila anak na may special child kasi kumpleto ang bakulam ng mga batang yun. Gusto niyo matuklaw ang anak niyo? Nasa inyo yan. Problema niyo yan. As for me and my house, ito ang ginawa ko. Kung gagayahin nyo, nasa inyo. Kung susundin nyo yung doktor ninyo na head ng sindikato, magsusumbong kayo sa head ng sindikato, magtitiwala kayo sa head ng sindikato, sure, problema nyo yan, anak nyo yan. Kung gusto nyo mabudoy, anak nyo naman yan. Mag-alaga kayo ng special child habang buhay. Tignan nyo kung gaano kahirap. Ako, dinaranas ko, ang hirap. Hindi ko pa nga kasalanan, kasalanan pa ng ex-wife ko eh. Kita nyo? Ayoko pero pinilit niya. Behind my back, pinaturokan niya yung bata. Ano nangyari? 1 week later, nakatungang ganun sa pader. Sabi ko sa'yo, pag nakakita ko ng mga doktor na ganyan, busit na busit talaga, gusto ko sapakin pagmumuka. Nakakairita talaga.